Sa nakaraang video ay nag-road trip ako papuntang Baybay City. Tumaan ako ng Tacloban City at ilang bayan na dinaanan ko ay Palolete, Tanawan ng Leyte, Tolosa at iba pa. Kapansin-pansin ang lawak at ganda ng kalsada sa mga dinaanang bayan. Bagamat solo ride ang ginawa ko, ay na-enjoy ko ang kalsada papunta sa Baybay City. Nung dumating ako sa Buyog Leyte, dito na nagsimula mapasabak sa matinding at maraming bangkingan na hindi ko makakalimutan. Dagdagan pa ang ganda ng view while bumabangking. Pero mayroon akong pagkakamali na hindi ko makakalimutan sa biyahe ko papuntang Sea of Clouds ng Baybay Leyte. Tara, samahan niyo ako para malaman niyo ang naging experience ko at para din magkaroon kayo ng kaunting kaalaman para hindi kayo magkamali sa biyahe if pupunta kayo dito. I-rate ko din ang lugar na ito sa dalawang kategory bilang isang turista. Ang babalik ulit ako at saka na ako babalik if mag-improve na. 5 pagkakamali na hindi ko makakalimutan. Ang paglarga ng 5 p.m. Bagamat malapit lang ang accommodation ko, ito ay isa sa pagkakamali ko na hindi ko dapat lipat. Itong time na nagbiyahe ko, ang sikat ng araw ay mas early dahil summer. Mas maagang pagsikat ng araw sa east compare sa ibang buwan, kaya maliwanag na nung nag-travel na ako. Kapansin-pansin pa ang ingay ng generator sa hotel na pinagtutuluyan ko dahil sa brownout. Nung nagsimula na ako magbiyahe, ay medyo kinabahan na ako kasi baka hindi ko maabutan ang Sea of Clouds. Kaya medyo binilisan ko ang pagbiyahe pero laki pa rin ang pag-iingat. Kitang-kita sa oras nito ay medyo cloudy at medyo maliwanag na. Itong time na to, medyo nawawala na ako ng pag-asa. Ipakikita ko pa ba ang Sea of Clouds? Naiisip ko din na bumalik na lang sa accommodation at matulog. Pero inisip ko na lang sa sarili ko, hindi talaga nasusunod ang mga plano, kaya tayo na lang ang mag-aalis. Napasabak ulit ako sa mga bangkingan, pero iniisip ko din, what if ang time na pagdaan ko sa nakaraang video ay golden hours or between 7 to 8 a.m. Kasi kita talaga ang ganda ng view. Nung malapit na ako sa Sea of Clouds, ay isa ulit sa pagkakamali ko. Ang pagpasok sa designated exit sa lugar na ito. Kaya pala matarik siya, pero kayang-kaya ng motor ko na Gixxer 155 ng Suzuki. Huli na din na makita ko ang exit mark. Buti na lang, ang time na pagpasok ko ay wala akong nakasulubong na sasakyan or motor. Kaya sa mga nanonood na taga Baybay Leyte, lalo na sa lugar na ito, ay pagpasensyaan na ako.
nung papasok na ako, ay kapansin-pansin din na may ilang tao na din na pauwi na. Kaya medyo nanghihinayang na ako that time nang biglang nakita ko ang dami ng tao. Na-surprise ako kasi hindi ko inaasahan ang dami ng turista papunta doon sa Sea of Clouds. Isa ulit sa pagkakamali ko ang hindi pag-check ng update or weather. Ang mga cafe na nandoon sa lugar ay mayroon silang update at makikita ang sea of clouds. Parang naging blessing din ang 5 AM na paglarga ko kasi that time din hindi talaga makikita ang sea of clouds dahil sa bagyo at malakas na hangin. Bagamat hindi ko nakita ang inaasam kong sea of clouds, ay banghang-mangha naman ako sa tanawin at ganda ng may isa ulit akong pagkakamali na nagawa. Ang pagpunta sa maling viewing location. Dito sana ako pupunta. Kaso dahil nga akala ko yun na ang lugar na target ko, ay doon na lang ako umakyat. Don't get me wrong, bagamat mali ang napuntahan ko, ay napakaganda pa rin ng view sa lugar na ito. Para talaga akong na-refresh at nawalan ng problema sa life. Itong lugar din na ito na pinuntahan ko ay maganda din siya sa mga family na gusto mag-relax at i-enjoy ang view. Makakapag-relax ka, makakapagkape, ma-enjoy mo ang view,
makakapag-picture at makakapag-ride or picture din sa mga kabayo na nasa ibaba lang ng gabi. While nag-enjoy ako, may na-discover ako na daanan. At ito ang isa sa mga naging regrets ko. Hindi ko sinulit ang daanan ito. Kitang-kita na nag-enjoy ako na baybayin ang daanan na ito. Kasi if nasa likod ang road, kitang-kita talaga ang ganda ng view well pababa. Itong time din na ito ay hindi ko pa pala naon ang action cam ko. Kaya nakapag-record lang ako kung kailang tapos na. At hindi ko na yun nalayan. Dito ay ina-enjoy ko ang mga bawat moments na pwede kong gawin. Masasabi ko sa naging experience ko sa pagpunta dito ay hindi ko talaga pinagsisihan ang travel ko dito. Bagamat may mga pagkakamali ako at hindi nasunod ang mga plano ko, ay masasabi ko sa sarili ko na papatuloy ako. Shoutout sa mga turista na nasa video na ito. Sana makita nyo itong video na ito at mag-comment kayo sa baba. Nag-decide na ako na umalis sa lugar na ito. Bagamat bigo ako sa target ko, ay hindi ako nagsisi pumunta sa lugar nito. Ibabalik man ulit ako, meron na dapat akong tandaan. Please share din kakilala nyo para di maging aware sila at hindi sila magkamali sa mga ginawa ko dito. By the way, mas maigi na motor ang gamitin nyo if pupunta kayo sa Sea of Clouds or Barangay Solidaridad dahil din sa sigip ng daanan. If wala kayong motor, ay pwede nyo naman mag-rent ng mga motor sa lugar. If wala kayong motor, ay pwede nyo naman lakarin ang lugar. Pwede din nyo suportahan ang mga lokal sa pamamagitan ng pag-alkila ng mga motor. Sa susunod na video ay pupunta naman ako sa Lintaong Peak. At ito ang isa sa hindi ko talaga makakalimutang experience sa biyahe ko. Maraming salamat sa lahat ng you hanggang sa punto na ito. Please like, share, subscribe para lumago ang channel na ito. At makapag-upgrade tayo ng motor na pwede nating gamitin. May plano kasi ako bumili Honda HB o Suzuki Wiz 160. Shoutout pala sa lahat ng mga nag-subscribe at mga bago nating subscriber. At dyan nagtatapos ang ating biyahe para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo at may nakuha kayong tips sa rutang dinaanan natin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kakalimutang i-like, mag-comment sa mga reaction nyo
at mag-subscribe na rin kung bago ka lang sa channel nito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating rides at motovlog. Ride safe palagi mga paps. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Frost Gear signing off.